Hi everyone, my name is Kim, your nurse virtual assistant. For today, let's talk about paano makahanap ng client kahit na wala kayong medical experience or wala kayong experience as a medical VA or wala kayong experience sa healthcare. No, first of all is you have to create a portfolio. Guys, it doesn't mean na wala kayong experience as a medical VA, wala na kayong skills. You have skills from your previous employer, from your previous job. So, ano yung skills na meron ka before sa trabaho mo? Pwede mo siyang gawing edge sa iba or that's your skills. Pwede mong sabihin sa client mo na you have this skills and anong pwede mong gawin sa company niya. Kasi hindi naman ibig sabihin na wala tayong experience, wala na tayong skills. Kung anong meron ka, yun yung parang i-present mo sa client mo na meron kang ganitong skills. First of all, ang masasuggest ko is gumawa kayo ng portfolio. Importante yung portfolio. Um, yung portfolio is para siyang resume, guys. Para siyang resume na pinaganda. Alam niyo yun, pinaganda siya na resume. Yung ibang portfolio nga is nakaano siya, naka-domain, may website, may domain siya. Para pag-click ah, link na lang ang isa-submit mo sa client and then 'pag na-click niya yung link is mapupunta siya doon sa site ng ano mo, ng portfolio mo. And then lahat ng skills mo and lahat ng tools na alam mo is nandoon sa portfolio mo. Ako gumawa din ako ng portfolio ko before. And yun ang sinasubmit ko sa client ko ah, every time na nagsasend ako ng proposal. So, importante yun guys na meron kayong portfolio. Second is introduction video, self-introduction video. Alam ko na mostly sa atin is nahihirapan gumawa ng video. Pero guys, importante talaga to. Kasi yung client natin is kumbaga kumbaga magiging curious siya ba? Merong curiosity. So, ano na ang next niyan? Isa-set ka na ng interview. So, for me, guys, importante yung introduction video. May ano ko diyan, may sample ako ng introduction video ko before nung nag-apply ako sa Hello Rage, and yung second na video ko is yun yung sinend ko sa client ko before. So, yung introduction video guys is parang ano lang siya, 1 minute lang siya na self-introduction video, like sabihin mo kung anong skills mo, anong experiences mo, anong tools na ginagamit mo sa previous job mo. Ganun lang siya. And then for those applicants aspiring medical VA na walang medical background, guys, you have to know the basic terminologies of our medical terminologies. Mag-research lang kayo, guys. Yung mga basic lang kasi importante pa din na meron tayong basic knowledge sa medical terms pag wala tayong medical background. Kasi who knows, baka tanungin tayo during interview na, alam mo ba tong ganito, ganyan, 'di ba? And another thing is, um, dapat mag-practice kayo, guys, mag-practice kayo sa interview kasi may mga applicants na magagaling sila sa work, may skill sila, may experience sila, pero lagapak sila during interview. Kasi hindi hindi sila marunong sumagot sa
questions. Importante ang communication skills. Dito na-assess yung communication skills natin, guys, during interview. So, you have to present yourself. Parang ibenta mo yung sarili mo ba? Parang ibenta mo yung sarili mo sa client. Convince them na ano ka, likable. Ano ka, worth it kang i-hire. Worth it kang um, maging VA niya. Ganun. So, ako, ang ginawa ko before nung nag-apply ako, wala akong experience at all. Hindi ko sinasabi na meron akong experience. Pero, pag tinanong ako, for example, nung nag-apply ako as a patient coordinator, wala talaga akong experience as a patient coordinator. And during interview, tinanong ako, do you have experience as a patient coordinator? Sinabi ko, wala akong experience as a patient coordinator. But, from my previous work, ganun ang ginagawa ko, ganun yung technique ko, wala akong experience. Pero, kinoconnect ko siya kung ano yung, iniisip ko lang kung anong mga task ko from my previous job, kinoconnect ko siya. Sabi ko, I don't have experience with patient coordinator, but I do have experience working in a hospital for 4 years, facing different types of patient, collaboration with different healthcare providers. Sabi ko, so, wala akong problem. Wala akong problem um, in terms of communication or collaboration with different people, most especially patients. Kasi sanay ako from my previous work na kausap araw-araw yung patients, kausap yung iba't ibang klase ng healthcare. So, yun ang sinabi ko sa sinabi ko doon sa client, sinabi ko doon during interview. Alam nyo guys, before kayo mag before kayo mag-interview, um, mag-practice kayo. Ang ginagawa ko is kung ano yung in-applyan ko na task is nagre-research ako kung anong mga possible questions para at least may idea ko sa task, ma hmm, makakasagot ako during interview. Kasi 'pag hindi ako pansin ko talaga, 'pag hindi ako nag-practice, lutang ako during interview. Pero 'pag nakapag-practice ako, ang galing kong sumagot na kahit ako naano ako sa sarili ko, naano ko, na-amaze ako, wow, nasagot ko yung tanong. Ang hirap nun, naisip ko ang hirap nun. Pero dahil nakapag-practice ako, nasagot ko siya, naitawid ko siya. So, gano'n lang guys, practice niyo yung, interview. Mag-practice kayo sa interview kasi ina-assess din ng client yung communication skills natin diyan. And, yun lang, before mag-interview sa client, i-research niyo yung company niya, yung role na ina-applyan mo, yung mga possible task mo, kasi baka tanungin ka niya during interview. So yun lang guys for me, and hopefully lahat tayo makahanap ng client. Bye-bye.